Alright. Kamusta mga kapatid? Yeah. Magre-reaction video na naman tayo at manonood ng balita at ating bibigyan ng opinyon galing sa Pinas News Insider. Ito po ang title, Game Over na, Finish Bersamin. Finally, Bersamin bumaliktad na. Senador Amy Saldico, bumaliktad na kaso may question mark, ano? So, Saldico, Palacio, talsik na si Bongit. Wala, kakapit at kakapit yan. Hanggang siguro kaduluduluan ng kanyang pagpapanggap. Siguro, kung nagpapanggap man. Hanggang kaduluduluan, di yan bababa, mga kapatid, no? Kapag totoo lahat ng sinasabi ni Madam Amy, wala sa tamang pag-iisip talaga yan. Kung totoo ang sinasabi lahat ni Madam Amy. Hindi bababa yan at hindi mag-iisip yan ng matino. Kung ready na kayo, simulan na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Maraming salamat sa Fiber ni Juan. Excuse me po. I-play na ho natin ito. Ito ang mga balitang trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan na pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Pero bago natin simulan ang balita ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para palagi kang updated sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Anunsyo hinggil sa posibleng cabinet revamp, antayin na lang daw, ayon yan kay E.S. Bersamin mula sa Palasyo. Hindi pa direktang sinagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang panibagong alingas-ngas ngayong hapon na umano'y magkakaroon ng balasahan sa gabinete ng Pangulo. Tipid ang sagot ni Bersamin ang matanong ng media at sinabi nitong antayin na lang ang official announcement. Matatanda ang kagabi, diretsahan niyang itinanggi ang unang kumalat na ulat na magbibitiw umano siya sa pwesto. Giit pa ni Bersamin, walang katotohanan ang mga espekulasyon at hindi raw ito magiging totoo hanggat wala namang aktwal na nangyayari. Lumabas sa mga ulat ngayong araw na posibleng palitan si E.S. Bersamin ni DOF Secretary Ralph Recto, bagay na itinanggi naman ni Recto sa isang ambush interview sa Senado kaninang tanghali. Bumaliktad na kayo lahat, tapos na yan. Wala na, booking na yung presidente nyo. Pangulong Marcos tinanggap na ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amenah Pangandaman dahil yan sa delikadesa. Alo. Magre-resign? Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang voluntaryong resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Sinabi ni Undersecretary Castro ang pagbibitiw ni Bersamin at Pangandaman matapos madawit ang ito nga sa mga usapin ng budget insertion. Sinabi ni Castro ginawa ni Bersamin at Pangandaman ang pagbibitiw dahil yan sa pagkakaroon ho ng delikadesa. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa serbisyo ni Bersamin at Pangandaman. Itinalaga naman ni Pangulong Marcos dahil sa delikadesa. Ngayon, ano bang kasalanan ni Bersamin? Yan. Bakit kailangan niyang mag-resign? Yan. Kailangan meron din tayong matinding pag-unawa doon kung ba't siya nag-resign. Ano bang plano nila? Ba't parang nire-reshuffle na naman? Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary, habang si Secretary Frederick Gonaman ang bagong Finance Secretary, habang si Department of Budget and Management rumble na sila. Undersecretary Rolando Toledo ang siya munang papalit kay Pangandaman. Ayan na! The boat is sinking. Group yourself into two. Grabe, shuffle na naman. Alam nyo mga Lods, dito nyo makikita na unstable talaga ang Marcos admin. Kasi simula pa lang, kumbaga walang tumatagal. Di ba? Kumbaga hanggang ngayon, may mga ganito silang ginagawa. Papalitan, isya-shuffle, di ba? Ilalagay dun sa ibang departamento. Sabi nga ni Madam Amy, nagda-drugs yan eh. Diba? Si Madam Amy na nagsabi. So, walang matinong pag-uutak, pag-iisip yung presidente kung tama yung sinasabi ni Madam Amy. Diba? May gano'n na tayo, no?
according to Madam Amy, di naman according sa atin eh. Kasi nga, pag ikaw ay may bangag ka, eh wala. Ayon kay Madam Amy. Oh, di ba? May gano'n na tayo. Tagal ko na itong pinipigilan eh. Ngayon, pwede mo nang sabihin na, base naman talaga sa sinabi ni Madam Amy na bangag daw si PBBM. Ngayon, kung bangag, makakapag-isip ba ng maayos yan? Hindi, di ba? O, tuloy tayo. Comment po kayo dyan, mga kapatid, at mag-like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Hindi, kahit huwag na kayo mag-subscribe, mag-like lang kayo, masaya na ako. So, wala talagang stability. Wala. O imagine nyo ngayon, si Recto, no? Kumbaga, ginawa na namang executive secretary kapalit ni Bersamin. Ay, naka... Diba mga lords, no? Sina-shuffle-shuffle, magkaparehas lang naman mga walang kwenta. Wala bang bago dyan? Wala na talaga mga lords, nagkandaleche. Tingin ko hindi sila pwedeng maglagay ng matino dyan. Kung ilagay mo si Marcoleta dyan, daming makikita ni Marcoleta dyan. Sinuhan ni Senator. Leche na talagang Marcos administration. Wala. Diba walang tumatagal? Shuffle sila ng shuffle. Tapos pansinin nyo mga lords, sa Marcos administration din, ang daming nagre-resign. Unstable talaga. Grabe na to mga lords. Ano na ba ang nangyayari sa kanila? Diba? Basahin natin mga lords. Breaking news. Breaking. President Ferdinand Marcos Jr. accepts the resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin and Budget Secretary Amina Pangandamans. Sabi ni Bersamin hindi siya magre-resign, tapos pinabulaanan niya, tapos ngayon magre-resign pala. Ang gulo. Yan ang administrasyon, di ba? Yes, Palace Press Officer Claire Castro. If I'm not mistaken, itong si Amina, di ba, ang isa sa binanggit ni Zaldico sa kanyang video. Bakit ka magre-resign, madam? Ayan na! Parang ano lang yan, kunyari si Romualdez. Sabi, magnanakaw si Romualdez, bla bla bla. Ang ginawa ni Romualdez, nag-resign. Di ba nga, ba't ka magre-resign? Hindi ka naman magnanakaw kung sakasakali. Ipagtanggol mo ang sarili mo na hindi ka magnanakaw. Ba't ka magre-resign? Di ba? Ganun yun eh. Pagtanggol mo, nag-resign ka, tapos nung nag-resign, bayani. Gagi. Bayani agad. Tapos yung mga tagapagtanggol sa kabila, bayani, si Romualdez, nag-resign. Ay, nako, hanggang kailan kayo magiging ganyan? Nakakatawa na kayo. Wala, no? Kengkoy silang lahat, no? Mga kapatid, palike ka, pindot po kayo ng like dyan. Masaya po tayo. Diba? Mukhang exciting to. Diba? Nagsisi-resign na sila. What a mess. What a mess. Sino ba yung pumunta sa Davao City? Nag-resign din yun eh. Yung mga yung Magalong ba tawag doon? Ewan ko ikaw. Diba, nag-resign na yun, tapos bumalik na naman sa ICI, no? Baka may magre-resign, tapos babalik na naman. Ang gulo, ang lugo-lugo-lugo nyo. No? Yan, maganda yan. Tama yan, kayo na lang ulit ang ganyanan. Kayo ang magtuklawan. Hindi, banat kayo ng banat sa Duterte, kayo pala yung may mga problema dyan. Diba? There's something wrong dito mga lords. And bakit kaya nag-resign si Amina Pangandaman? Oy. Exit na ba, madam? Wow. Para hindi ka na matanong pa? Ay, hindi pwede. Sasalba mo na ba ang sarili mo? Ay, hindi pwede. Or itatago ka ng administrasyon para hindi na makapagsalita pa. Oh. Grabe, no? Yanig kayong lahat kay Zaldico. Buti nga sa inyo. Hindi nila inaasahan yun. Po ang bombshell ni Zaldico ang naging pagkakataon upang mas lalo pang mamulat ang ating mga kababayan doon sa malawakang sindikato na pinamumunuan ni Ginoong Marcos
at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. 100 billion pesos. And then mayroon pang 56 billion pesos na binabanggit si Saldico batay sa kanyang direktang kaalaman kung paano ipinatupad nila Marcos at Romualdez ang pagiging gahaman upang... Teka, naiiwan pa sa utak ko. Bukod sa 100 million, meron pang billion, meron pang 1 billion din. Ano ba? Ilang billion yon? Sabi niya? Doon sa malawakang sindikato na pinamumunuan ni Ginoong Marcos at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. 100 billion pesos. Hindi biro ang 100 billion. Pwede mong, alam mo, pwede ka nang lumangoy sa 100 billion na tigpipiso. Gano'n kaya kalawak yun, no? Pwede ka nang lumangoy dun, no? Sobrang dami nun. Tapos, ibato nyo lahat sa mga hindi pa rin naniniwalang kurakot itong administrasyon. And then, mayroon pang 56 billion pesos. Mayroon pang 56 billion pesos. Bukod sa 100, mayroon pang 56. So, 156 billion ang hinahanap-hanap. Hinahanap-hanap kita. Ang laking pera nun. Mga kapatid, yung 1 billion na yon, pwedeng makapagpabago yon sa isang barangay o sa isang, halimbawa, Caloocan, Quezon City. Yung 1 billion, pwedeng may magawa doon para po mapaganda yung lugar na yun. Anong nangyari? Marami pa po dito sa lugar natin. Sa amin dito, sa parting bandang Mindanao, di ba? Mayroong mga, halimbawa, Surigao. Mayroong mga hindi makaunlad. Hindi sila makausad, mabagal ang pag-usad ng kanilang lugar. Shoutout po sa mga taga Surigao, di ba? Tama naman po, hindi po ganung kabilis kaunlad. Kasi nga, sinasabi nila mayroon diyang mga revolutionary tax. Ba yun? Or kapag maggagawa ka ng Jollibee dyan, kailangan may revolutionary tax. Yung mga ganon, no? Kailangan tugisin yung mga ganong mga pamamalakad dyan sa lugar. Halimbawa lang, no? Kailangan ng budget para doon. Alam mo yung mga ganon, para mapuksa at maging maayos yung lugar na yun. Diba? Malaki, mabigat po yung mga ganong pangyayari na sana yung lugar na yun maunlad. Tapos sa ibang lugar naman, napanood ko sa Jessica Soho, yung tubig nila doon sa isla, maalat. Ano ba ang pwedeng paraan para po magkaroon sila ng tubig doon? Dahil ang daming mga nakatira doon na hindi man lang matugunan, hindi man lang maayos. Araw-araw, tumatawid dagat. Ano bang pwedeng gawin ng ating gobyerno para doon? Siguro bilyon o ilang bilyon man lang sana na parang makukonek doon na magkaroon ng tubig. Yung barangay na yun, ewan ko kung barangay, ilang barangay ba yung nandoon o isang barangay. Kawawa naman po. Walang pag-unlad eh. Nakikita ho natin, hindi, meron bang mga major projects? Sir, mga sir, meron ba? Tumingin nga kayo. Ganunin, uy, meron bang major projects? May nakikita ba kayong mga gandang bagay? Wala. Wala tayong nakikita. Uhaw tayo sa pagbabago. Buti pa po kay Tatay Digong, kahit po nagkaroon ng pandemic, may nagagawa siya. Ngayon, yung mga nagagawa niya, isa doon, kapiranggot doon, yung Dolomite Beach, pinaghihinalaan pa nila. Anong klaseng utak meron ng administrasyon na nakikita mo na ang ganda-ganda, sinasabihin nila na parang walang kwenta yung para saan yun? Bobo ka? Ganun ho ang ating Pilipinas ngayon, mga sir. Yung budget hindi napupunta sa tama, kaya lahat ng sinasabi ni Madam Amy, pinaniniwalaan ko. Kasi may basihan siya. Nakikita naman natin wala talagang pagtino itong Pilipinas. Tapos kakampihan nyo pa. Mauubos din yung perang ibinibigay nila sa inyo, tapos sasabihin nyo ulit, praise the Lord. Kaya ulitin natin yan, no? Praise the Lord. Biniblessing kami ni Lord. Pero alam mo na galing sa nakaw yung biniblessing sa'yo. Buti sana kung hindi mo alam, walang problema eh. Pero kung alam mo na galing na sa nakaw yan, tapos nagsisimba ka pa, wow! Ang galing! Hindi ka na nahiya.